Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programang My Love. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna po ang lahat, huwag niyo pong kalilimutang mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please also don't forget to comment down below kung gusto niyo magpa-shoutout. Pindutin rin ang notification bell para parati kayong updated sa ating newly uploaded videos. Welcome! Ito na ang umpisa ng ating kwento. Pansin ni Matilda, naabala ang mga magulang niya sa pag-aayos sa kanilang munting tahanan. Darating daw kasi ang kaibigan ng kanyang ama na si Kerem. Si Kerem ay hindi na iba sa kanila. Tandang-tanda pa nga niya nung 15 anyos pa lamang siya. Palagi siyang nakakandong sa kanyang itinuturing na tito na si Tito Kerem. Wala itong asawa dahil tumanda na nga itong binata. Masipag si Kerem, kaya naman puro trabaho lamang ang inaatupag nito. Sa ilang taon na pamamalagi nito sa abroad ay naisipan na rin itong umuwi. At dahil sila rin naman ang pamilyang kinikilala ni Kerem, ay may edad na binata. Si Kerem ay 50 na habang si Matilda ay kaka-25 pa lamang nitong nakaraang araw. Simple lamang ang handa niya. Sa mga barkada na siya nagpalipas ng kaarawan. Masama ang loob niya dahil mas pinaghahandaan pa ng kanyang mga magulang ang pagdating ni Tito Kerem niya kaysa sa kanyang kaarawan. Ngunit naiintindihan niya pa rin naman ito dahil 10 taong hindi nakauwi ang kanyang tito. At hindi niya rin naman alam kung ano ang itsura nito dahil natitiyak niyang matanda na talaga ito. Hindi rin siya nakakasiguro kung close pa ba sila ni Kerem dahil siya lang naman ang palaging kasama nito. May kapatid siyang lalaki, si Roger. Ngunit wala namang pakialam ito sa paligid. Kaya naman maging si Tito Kerem niya ay hindi ito ganoong kalapit. Magbihis ka na, Matilda. Parating na ang Tito Kerem mo. Kayo na lang po yung sumalubong. Inaantok pa ako eh. Matamlay nga niyang sagot. Bago akmamang aakyat sa hagdan, patungo nga sa kanyang silid. At doon ay nakasalubong niya ang kanyang inang si Florita. Hindi pwede. Dati-rati excited ka sa tuwing uuwi siya. Ngayon natagalan siya at nagdalaga ka na. Wala ka nang ganang makita si tito mo. May mga pasalubong pa naman sana sa iyo yun. At isa pa, ayusin mo yung suot mo. Kita na yung kuyukot mo at singit mo sa sexy short na yan. Saway ni Florita, na ikinailing naman niya. Anong mali sa suot ko? Sayang naman yung ganda ko kung itatago ko, ma. Pangatwiran nga niya na hindi naman nagustuhan ni Florita. Anak, 25 ka na at hindi ka na 15 anyos. Na bata, na maaaring makipagharutan kay Kerem. Dumistansya ka na kasi masagwa ng tignan eh. Gets mo ba? At sana naman hindi ka gagawa ng kalokohan. Kaibigan siya ng papa mo. Matalik na kaibigan. Kaya sana hindi masira ang pagsasamahan natin bilang pamilya. Pangaral ni Florita. Hindi niya sinangayunan ng ina dahil sa sinabi nito. Hindi naman siya pariwarang babae, pangaralan siya nito. Wala pa rin siyang nagiging kasintahan dahil sa pagiging focus niya sa pag-aaral. Ngayon pa nga lang niya nasisimulang maranasan na makipagbarkadahan. Ngayon pa lamang niya naramdaman ang pagiging dalaga. At wala rin siyang balak na gumawa ng kahihiyan. Lalo't kay Kerem, natawa na lamang siya dahil hindi rin naman siya papatol sa isang matanda. Kahit pa binata ito't hindi naman niya talaga kadugo. Ikaw na ba si Matilda? Isang maritonong boses ang narinig niya. Kaya naman napalingon siya sa isang may edad na lalaking kakapasok lamang. Si Florita kasi nasa kusina habang ang kanyang ama ay namili pa ng mga alak. Si Roger ay wala na naman. Malamang nasa galaan na naman ito. Sino ka ho? Pasimpleng tanong niya. Ang Tito Kerem mo.
Nakangiting sagot nito bago siya niyakap. Kamusta? Dalagang-dalaga ka na, Matilda. Hindi pa nga ito makapaniwala habang ang bughaw nitong mata ay nakatitig sa kanya. Uminit ang pisngi niya at nakaramdam siya ng kahihiyan. Inaasahan kasi niya matandang-matanda na si Kerem. Ngunit hindi iyon ang itsura nito. Matipuno, wapo, mabango, at talaga namang may asim pa si Kerem. Nakakaakit ang boses nito. Kaya naman uminit pati ang kanyang pakiramdam. Tanda mo pa ba ako? Ako yung palaging bumubuhat sa'yo. Oo, tanda ko pa. Nautal pa siya, ngunit agad din namang nakabawi. Kerem, agad na lumapit ang ina ni Matilda. Ikaw nga, itong batang to talaga. Hindi man lang ako sinabihan na dumating ka na pala. Bumaling si Florita sa kanya. Sabi ko magpalit ka, diba? Tigas talaga ng ulo mo. Naiiling na sabi ng kanyang ina. Kerem, halika na at kumain ka na. Natitiyak kong pagod ka na sa biyahe. Si pare mo ay namili pa pero babalik na rin yun. Napabuntong hininga na lamang si Matilda. Bago'y winakaksi sa isipan ang namuong paghanga at pagnanasa kay Kerem. Kinagabihan, masayang nagharap sa inuman si Kerem at ang kanyang ama habang ang kanyang ina ay katuwang niya sa kusina sa paglilikpit. Kwento ng kwento tungkol sa babaeng dumaan sa buhay ng kanyang tito Kerem. Nakakasawa na pong marinig yan. Niyamot niyang pagtutol sa kadaldala ng kanyang ina. Sa sofa ka muna matulog dahil gagamitin ni Tito Kerem mo yung kwarto. Si Roger naman lasing na naman yun. At alam mo, ayaw niya nagpapatuloy sa kwarto niya. Oo nga naman, may pagiging madamo talaga ang kuya niya. Ano pa nga ba? Ako na naman ang sa sofa habang nandito si Kerem. Naiiling niyang sagot. Matilda, bakit ma? Puno siya ng pagtataka dahil gulat na gulat ang kanyang ina. Tito mo si Kerem. At mas matanda siya ng ilang taon sa iyo kaya't igalang mo siya. Masama ang titig ng kanyang ina na kinatango na lamang niya. Mukha naman kasi siyang 30 lang at gwapo pa. Perfect siyang maging sugar daddy ma. Natitiyak kong pag-aagawan yan dito sa baryo natin. Basta, igalang mo si Kerem. Matapos maglinis ay naligo na si Matilda. Natapos na rin naman mag-inom ang ama niya at si Kerem. Kaya naman nakapaglatag na siya sa sala. Pahiga na sana siya nang makita si Kerem. Napatungot sa banyo pasuray-suray. Kerem, Tito Kerem, pagtatama niya. Ayos ka lang? Ngumiti ito sa kanya. Ang ngiti nito'y talaga namang nakakaakit. Kaya naman agad niya nakagat ang kanyang ibawang labi. Ikaw pala Matilda, pwede mo ba akong tulungan? Tumango siya bago nilapitan si Kerem. Anong maitutulong ko? Nahirapan kasi akong alisin to Mahinahon at kalmado. Ngunit nakakaakit ang boses na wika ni Kerem. Alam niyang lasing ito kaya hindi niya dapat pinapatulan. Kaya lang hindi rin niya maiwasan. Napatitig siya sa mata ni Kerem bago sinunod yung utos nito upang ito ay makaihi. Ngunit laking gulat na lamang niya nang hilahin siya nito papasok sa banyo. Ilang taon akong nangulila, Matilda. Malamlam ang mata ni Kerem habang nakatitig sa kanya. Bukas ang ilaw sa banyo, kaya naman napakaliwanag at kitang-kita niya ang reaksyon nito. Kerem, hindi na siya nagsinungaling pa. Tinawag niya ito sa mismong pangalan. Lasing ka na, ipahinga mo na yan. Ang mga titig mo sa akin, Matilda, ibang-iba na. Titig? May pagkagusto ang nakikita ko. Kaibigan ako ng papa mo. Kaya bakit mo hindi niya na pinatapos magsalita pa si Kerem? Agad niyang sinunggaban ito ng halik. Isang mapusok at agresibong halik. Nasinabayan naman ito dahil na rin sa epekto ng alak. Wala na nga silang pakialam ng mga oras na yun. Hindi na nga nila naisip na baka mamaya may biglang gumamit ng banyo. Dahil sa kanilang nararamdaman at tinatamasa, patuloy nilang ginawa ang bagay na iyon. Hanggang hindi nila napigilan ang init na kanilang mga nararamdaman.
Tuluyan na nga silang nahulog sa kumunoy ng pagkakasala. Pawisan at talaga namang pagod nang sila ay natapos. Kinaumagahan, may masakit sa katawan ni Matilda. Kasi naman, ilang beses na ginawa nila ang bagay na yun ni Kerem. Madaling araw na nga silang natapos at nawala na nga lang ang kalasingan ni Kerem. Dahil sa ginagawa nila, namumutla si Matilda na tila ba lalagnatin. Grabe naman kasi ang kay Kerem. Good morning. Bati niya nang makita itong kakagising lamang din. Kung ano, nag-enjoy ka ba kagabi? Nakangiting tanong niya rito. Matilda, this is not the right place para pag-usapan yan. Natitiyak kong isusumpa ako ng ama at ina mo. Wala naman sila Umalis sila. Akala ko ba nangulila ka sa akin? Totoo ba yan o dahil lasing ka lang? Napaiwas ang tingin si Kerem. Totoo ang mga binitiwan niyang salita sa dalaga. Bata pa lamang si Matilda. Mahal na nga niya ito. Ngunit hindi maaari. Umalis siya sa pag-aakalang malilimutan ng dalaga. Ngunit mas lalo lamang tumindi ang pagmamahal niya na hindi nga niya magawang maamin dahil ang turing lamang nito sa kanya ay kaibigan ng papa nito. Laking gulat na lamang niya nang ito mismo ang kusang magbigay ng sarili nito sa kanya. Sa tingin ko'y lasing ka lang. Wika pa ni Matilda bago napaiyak. Hindi kasi siya nakasagot dahil sa malalim niyang pag-iisip. Mahilig ako makipaglaro sa apoy. Ayos lang yan. Walang makakaalam kaya't huwag ka matakot, Kerem. Matilda, wag ka na magpaliwanag sa akin. Ginusto ko yun at gusto ko pa ulit mangyari yun. Lumapit ito sa kanya. Diba? Binubuhat mo ko dati. Gusto ko ulit gawin yun. Hindi niya mapahindian ang dalaga. Kaya naman, dali-dali niya nga itong hinila patungo sa kwarto nito na ginagamit niya. Itinulak niya ito pahiga roon. Mahal kita. Ha? Sabi ko, mahal kita, Matilda. Papusok niya ngang hinalikan ng dalaga. Pinagsaluhan ang init na kanilang nararamdaman. Matapos nga noon ay nakauna si Matilda sa kanyang bisig. Totoo ba yung sinabi mo? Hindi makapaniwala ang dalaga. Matanda na ako, Matilda. Kaya naman kalimutan mo na yun. Umanap ka ng gwapo't batang nais mo. At huwag ang 50 anyos. Ayokong pag-usapan at kutsain. Kerem, age doesn't matter. Hindi ako bumabase sa edad. At ang totoo niyan gusto kita. Nalungkot ako sa pag-alis mo nang walang paalam. Ilang taon ako naghintay, Kerem. At nawalan ako ng pag-asa. Ngayong alam kong mahal mo ko, hindi na ako papayag na umalis ka pa ulit. Alam kong maraming babayang nagkakagusto sa iyo. Pero nais kong ako lang yun. Ako lang yung gusto mo't mahal mo. Sa tingin mo ba, papayagan ka ng mga magulang mo na makisama ka sa akin? Matilda, hindi yun ganoong kadali. Pakakasalan kita pero alam kong hindi sila papayag. Kung ipaglalaban mo ko handa kong ipaglaban ka, Kerem. Sa araw din na ito ay nais silang magtapat sa kanyang mga magulang. Nagtapat sila at halos maglupasay sa sahig kakaiyak ang kanyang ina, habang ang ama naman niya ay nagalit. Ngunit kalaunan ay naintindihan sila. Pinayuhan lamang sila nito pagkalaunan ay pumayag sa kasal na alok ni Kerem. Kilala ng ama ni Matilda si Kerem. Isa itong mabuting tao at responsable. Kaya naman panatag ang loob nito kung si Kerem ang kanyang makakatuluyan. Natuloy ang kanilang kasal. Ang putahing pinatikim niya kay Kerem ay nabaliwala na. Dahil hindi naman talaga ito ang minahal ni Kerem. Araw-araw, pinaparamdam sa kanya nito na mahal siya ni Kerem. At prinsesa ang kanyang buhay sa piling nito. Kung minsan, hindi masamang umibig sa mas matanda kaysa sa atin. Kung alam naman nating responsable at mahal talaga tayo nito, hindi tayo nito minahal dahil lang sa katawan natin o sa sarili nating katawan na tila ba putay sa kanila na pinapatikim natin. Akala ko ganoon ang pagmamahal.
pero umiba dahil kay Kerem. Napatitig siya sa kanyang asawa na ngayon ay nakatitig rin pala sa kanya. Ngayon ay ang araw ng kanilang kasal. Madaming bisita, maraming mata ang nakatingin. Malaking malaki yung agwat ng edad namin, ngunit ang matibay naming pagmamahal ang naglapit at nagpatatag sa amin. Mahal na mahal kita, Kerem, at ikaw lamang ang lalaking nais kong pakasalan. Pakasalan ng paulit-ulit. Ilang sandali pa matapos ang seremonya ay naglapat ang kanilang mga labi upang i-anunsyo na naganap nga silang mag-asawa.